inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganito pong alas 4:01 ng hapon. Tatak RMN. RMN Servisyo Publiko. RMN Radyo mo nationwide. RMN Sa responsable pagbibigay ng komento. RMN sa responsabling pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak RMN. Radyo mo nationwide. Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Radyo mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay. Yan po sa may technical side, Radyo mo. si Radyoman Sir Danilo Malaran. At syempre pa, sa ngalan din mga kasama ng buong puwersa ng DXMY RMN Cotabato. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong makakasama ngayong hapon, June 26, 2026. Radyo mo. Yun po mga kasama ay araw ng Friday. It's a Yider Ayam Yamat Saguna. Radyoman Jul Di Mapalag. RMN Servisyo Publiko. Ating programa mga kasama live pong napapakinggan sa ating frequency Mo nationwide. 90.9 MHz sa dial po na pong mga radio. Ang Servisyo Publiko. 90.9 na MHz mga kasama. At syempre pa, Nation. huwag na pong kakalimutan, huwag na pong ilipat pa. Tumutok lamang dito po sa impilan ng DXMY para kayo po updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman mga ka-idol. At syempre pa sa ating official Facebook page ng DXMY 90.9 na Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Wag na ring kakalimutan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo'y updated sa mga marites, mga balita, impormasyon na dapat lang ninyong malaman mga kasama. Sa loob at labas una, sa buong 37 barangay ng Cotabato City, maging sa Kabwa na po ng Bangsamoro Autonomous Region. Magandang hapon muna sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ngayong hapon na ito, yung dito po banda mga kasama sa bahagi ng Datu Udin Sintruat. Good afternoon po sa inyong lahat ha. Magandang hapon dyan. Nationwide. Yung dito rin mga kasama sa bahagi naman ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. May magandang hapon. Kumusta ho? Po ang inyong mga merienda sa mga sandaling ito mga kasama. Alas 4 na ho ng hapon. Bilis ng oras ha. Parang kanina lang nung makulimlim. Medyo makulimlim yung ating kalangitan. Ngayon nga ay sumisilip na paunti-unti si Haring Araw. At the time na kung kailan na siya bulubog mga kasama. As of the moment, 4:04 PM mga ka-idol. Ano?
Yung ating po mga estudyante dyan na Radyo mo. ay uwi ng maaga. Pagka pinauwi po, diretso na po kayo mag-uwi sa bahay. Ano, mahirap na. I don't know. Ano meron? Bakit masyadong involved Nationwide. yung ilan sa mga estudyante ngayon? Ano? Ang tinutukoy natin ngayon dito mga kasama, napakarami po na ano tawag dito? Napakarami pong mga issue na kung saan nauugnay po yung mga estudyante mga kasama. Ano kaya meron? Is that GTA San Andreas? Ano pa? Ano pang rason? However, samantalang yung isa namang batas mga kasama, ay ako, sinusulong nga yung ano tawag dito? Yung kahit anong gaano kalaki nga yung kasalanan ng isang minor de edad, ay nako mga kasama, wala nila. Yan po sa Senado, binabanggit po yung batas ni Kiko Panilinan, Senator, Nationwide. kung saan mga kasama, kahit ang tawag dito, pagka nag-genocide ang isang minor, wala pa rin kaso. Ay nako, hirap yun ha. Kayo nang balang humusga mga kasama. Anyway, may pong mga reaksyon, mga komento, mga ano pa, batik. Pwede yun ninyong ipadala via our official text hotline 0950-032-7332 mga kasama. At balikan ko ha, 0950-032-7332 mga ka-idol. At syempre pa, kung ano mong pakilala, pwede nyong gamitin yung numero na yan. Hindi na po natin babanggitin na po mga pagkakakilala. It's either or nor babanggitin nyo or hindi. Ano? Hindi na po natin yung ibubunyag mga kasama. Only your last 4 digits of your number is to be disclosed. Sige. Ang dahil mga balita, informasyon. Kahit na pabulusok na yung weekdays natin mga kasama, papasok na tayo sa weekend. Kasi bukas Saturday na, weekend na. Happy weekend nga pala sa lahat po ng mga magwi-weekend, sa lahat ng may bakasyon. Diba kasi ganitong mga sandali, happy. Ano? Kasi uuwi sa kanilang mga probinsya. Publiko. Yung iba mga kasama totoo nga, babalik, uuwi sa kanilang mga bahay in province. Talang ang iba naman walang ganon. Walang ganon. Literal na walang ganon. Anyway, at babalik nga sa kanilang mga trabaho sa bawat tanggapan na kanilang pinapasukan or dito sa Cotabato City in particular sa bukas o sa Sunday afternoon mga ka-idol. Sulit ha. Kahit na 2 gabi lang yun. 2 nights only. Pero okay na yun. Ang importante, mahalaga. Ang importante, mahalaga makikita niyo, kakapiling niyo yung inyong mga pamilya. Magandang hapon muna sa lahat po ng ating mga viewers. Gaya ng aking binanggit kanina, good afternoon ha. Kay James Kiano. Saan kaya itong si Sir James Kiano? Ano? Kay Ate Bebs Saban, magandang hapon. Parang familiar sa akin to Sandali lang. Yung apelyido lang familiar sa akin mga marami kayo yan. Publiko. Mahina daw Kuya Danny. Sir Danny. Calling the attention of Sir Danny Malaran. Mahina daw ang ating live stream, sabi ng ating mga netizen. Ano mo lang, i-check mo lang. Ano man, ang ating live stream ba o yaong nasa radyo. Okay lang sa radyo. Naririnig ko man sa radyo. Pero yung ating live stream ata yung medyo may sabit. Kasamang Sir Danny. Sige, so maraming salamat kasamang Ate Beb Saban for informing us. At syempre si Sir Randy Santisas, magandang hapon din magandang hapon sa lahat na po mga kasama ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo mga ka-idol. Kahapon nga ay saan kayo napadpad kahapon mga kasama? Hapon sapagkat isinagawa nga itong mass rally.
Merong rally dito sa Cotabato City na isinagawa kahapon. Inorganisa po ng ilang multi-sectoral group mga kasama. Ano? Kung saan libo-libo. Nasa 500 ano tawag dito? Merong 589 589 pesos. Hindi. It's a 589,620 to be exact mga kasama. Ay nako, kadaming tao. Oo. Nabanggit nila yung organizer na halos lang naman. Hindi naman we put allegedly term alleged. Yung halos half sobra pa sa half million yun. Pero halos hindi umano mahulugan ng karayom mga kasama. Bagay, kadami ba naman ang tao doon dito sa Cotabato City kahapon. Daming tao. Daming nag-attend, ang daming nakisa sa naturang rally mga kasama kung saan nga panawagan ng ating mga kababayan doon ipatupad yung the tunay, the true nilalaman ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ano? At syempre, binanggit din doon na kumbaga ba tawag dito ipatupad din yung tunay din na nilalaman ng Bangsamoro Organic Law mga kasama. Kasi nga gate ng mga organizer kahapon na nila, the BTA itself is no longer be an MILF led. Ngayon kaninang payag mga kasama. With this regard nga, gusto kong balikan tara na at ating balikan, pakinggan natin yung naging takbo ng explanation. Itong si Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. mga kasama regarding din doon sa binabanggit natin na issue. Ano? Dali lang ang ating ngayon. Alungkatin ko muna. Ito, at meron tayong ano dito. Ano ba? Ito, ating balikan ng mga kasama ang payag sapagkat diretsahan nga na sinabi po sa press conference kahapon ni Attorney Lanang Ali Jr. sa pong Member of Parliament na isa sa mga labis na nakaapekto sa pagpapatakbo umano ng BARM ang umano'y hindi MLF-led ang Bangsamoro Transition Authority o ang DTA. Ito ng opisyal kasunod ng peace rally sa Governor Gutierrez Avenue ng RH7, Cotabato City kahapon. May mga binanggit na kadailanan ng opisyal na patunay umano na hindi na BF MLF-led ang nangunguna sa Bangsamoro Parliament na isang malaking paglabag anya sa nilalaman ng BOL at ng Bangsamoro Organic Law. Narito mga kasama ang payag ni Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. Publiko. Kung isa po tayo sa member ng Parliament. Noong panahon ng isang MILF-led pa ang building Parliament, sa panahon ni Cardinal O'Brien, una sa lahat, kami 41 na MILF ay nagkakaroon ng meeting kada buwan sa Darapanan. Pinag-usapan namin kung paano magpasa ng batas na naayon sa direktiba ng MILF Center. Bilang sa tingin namin ay lahat kami Bangsamoro, ang hangad namin ay pagkakaisa, lahat ng napagkakasunduan sa Darapanan ay binabahagi namin sa 39 members ng Parliament na galing sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ang aming approach sa problema na ito. Nagkaisa kami 41. Ano ang tulong ninyo dito para ma-improve natin itong proposal namin? Hindi nyo alam yan. Ha? So sila ay nakikibahagi. Nagbibigay sila ng recommendation paano halimbawa pumasa ang isang magandang batas. Ang nagbibigay ng direction dyan ay ang MILF Center. At yung mga MP na galing sa 41. Sa panahon, simula noong March 9 hanggang ngayon, wala nang meeting sa Darapanan.
Wala na. Sila-sila na lang ang nag-uusap. Yung galing sa GPH ng mga MPs. Hindi na kami kinukonsulta sa environment. At worst, no? Wala kaming proposal na sinusunod. Ako ang inaatasan ng ating Amirul Mujahideen na magdala ng mga proposed amendments sa isang batas, halimbawa, sa Parliament. Pag binabasa ko ito, halimbawa, ng pagpasa ng bahasa 27 na diniklara na Supreme Court Unconstitutional, hindi nila pinakinggan ang hinaing ng MILF sa Committee. Hindi nila pinansin. Now, kung lahat ng batas simula noong March 9, 2025 hanggang ngayon ay puro na lang kanilang side, no? Sa GPH, hindi na narinig ang side ng MILF Central Committee at ang side ng MILF MPs na ngayon ay nasa 35 na lang kami. Masasabi ba nila na MILF na dito? Hindi. Yan ang katotohanan na pilit nilang tinatakpan. Ayaw nilang ibulgar sa publiko. Alam niyo lahat yan. Alam ng lahat ng Bangsamoro yan. Yan ang pinagsisigawan ko sa social media na hindi na ito ay minor ang lahat ng batas na pinapasa ay nasa interes ng gobyerno ng Pilipinas at nasa interes ng mga politiko dito sa bank. Ano nakapagtataka pa? No? Ang ipinasa naming batas, ang Bangsamoro Electoral Code, no, wala pang isang taon, ay inamendahan nila. Pinalitan nila yung mga provision na labag sa kanilang interes. Ayon sa research sa buong mundo, ang isang batas na ipinasa ay dapat 10 taon bago amendahan. Para tignan mo na kung ito ba effective o hindi. Pero ang Bangsamoro Electoral Code wala pang isang taon ay inimandahan nila. Only yung Bangsamoro yan. Only the Bangsamoro yan. Yan ang mga patunay na hindi na imalang ulit. Ito hindi yung maraming salamat. O isa po tayo sa member ng Parliament. Radyo mo nationwide. RMN Servicio Publico. Yon mga kasama ang payag ni Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. regarding nga doon sa binabanggit niya na the BTA itself is no longer be an MILF-led. Kailan nga para ipanawagan po sa kaliwat kanang mga rally na isinasagawa o isinagawa po ng mga Bangsamoro yung tunay na pagpapatupad ng tunay na nilalaman ng Bangsamoro Organic Law mga kasama at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. No? Kahapon nga mga kasama, meron ding lumabas na mga tawag dito, mga placard. Binabanggit doon yung kung matatandaan niyo mga kasama, meron doon mga placard na dala-dala ng ilang mga residente na yun bang may nakasulat na yes to Duaya, ano? Pero ito paano, hindi naman yun malaking magdudulot ng maybe kalituhan o maybe hindi pagkakaunawaan, maybe different speculation mga kasama. Pero itong isa, binabanggit ko dito, itong resign ICM makakuha mga kasama. Ayun pong maring pinabulaanan ng organizer ng naturang rally. Ito at ating pakinggan ang payag naman ni Sheikh Abdul Hadi Butuan Commander, siya pong steering committee chairman ng Recover Bar na silang nangasiwa at nanguna nag-organisa sa naturang pagrarally kahapon dito po sa Cotabato City. RMN Servicio Publico. Binasa natin kanina yung 11 na mga panawagan natin. Labing isa na mga panawagan natin. At hindi kasama yung ganyan. Pero at saka isa pa sa mga usapan namin na kung may mga placards, mga
mga panawagan na bukod sa nabanggit natin kanina, kaya sinadya natin na basahin ay pakitanggal. So wala yan, hindi yan kasama sa panawagan natin. Malinaw yan, sir. Malinaw yan bilang chairman ng steering committee. Hindi yan kasama sa panawagan natin, siya ay pero hindi natin control. Tulad ng sinabi ko, hindi natin control ang ginagawa ng mga tao. Gayon din kung ano ang sinasabi ko. But sa dyan lamang nakapokus ang panawagan natin sa 11 at batay din sa pinalabas natin. Dapat kasi sa ganitong mga pag-organisa ng mga ganito, dapat maingat kasi. Kasi may mga ginagawa natin na sa halip na makatulong ay hindi nakakatulong. Pero ang nangyayari kasi sa ganung karaming tao, hindi natin alam kung ano. Para bago hindi natin mag-control. Kaya ako, matagal din ako, supposed to be, bigkas ko sa Nima, pagkatapos ng opening message, mag-alis na ako yun. Pero hindi ako din umalis kasi gusto ko rin pakinggan at tingnan ba yung flow ng ating program. 189, pero ang nangyayari kasi sa ganung karaming tao, hindi natin alam kung ano. Para bago hindi natin mag-control. Kaya ako, matagal din ako, supposed to be, bigkas ko sa Nima, pagkatapos ng opening message, mag-alis na ako yun. Pero hindi ako din umalis kasi gusto ko rin pakinggan at tingnan ba yung flow ng ating program. So, 589,620. Marami pang hindi kasi yung iba dito sa kanila, hindi nagpasya dito sa mga iba't ibang maliliit na street at saka marami pang hindi nakarating. Tinigilan sila ng mga polis para makarating. Magmula ayon sa napakasunduan namin, 8 a.m. hanggat sa pinakamatagal, 2 p.m. Yun ang pinaka-official na time natin. Marami tayong ginawa at saka halos araw-araw nagmi-meeting kami. Nagkaroon din tayo ng expanded meeting para sa mga organizers natin. Pero katulad ng sinabi ko, hindi natin control. Minsan kasi nagkakamali ang tao. Sir, kamusta po? Pero sigurado tayo bukod sa binanggit ko, binasa ko na ilibin ng mga panawagan natin, tabing isa, sigurado tayo na wala na iba dyan. Na batay din sa binasa ni Attorney Alaki na manifesto natin. Nagtatanong ako, pero parang ang binigay namin na sa kanila ay mag-stay na sila doon. Saka samantalayin nilang pagkakataon doon sila. Para may pahayag yung kami kahiling kaya isuporta sa ating sectoral strategy. Ngayon wala na ako kasi nabisita tayo, wala na ako. Wala dapat saguin wala tayong magawa. Gagawin natin ang abot ng kakayanan natin. Pero sabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi tayo may paparusahan ng Allah sa mga bagay na hindi natin kaya. Bagkus ay inshallah, ipanalangin natin sa Allah na pagkalugay sila ng Allah ng ganitong para. Dahil sa kanilang pagsusultat, sila ay makarating at makasama sa ating mga panawagan. Inshallah. Supran, Sheikh. Radyo mo nationwide. Tatak RMS Publiko. Yun mga kasama, ang payag naman ni Steering Committee ng Recover Farm Now Movement, si Sheikh Abdul Hadi Gumander mga kasama, regarding nga doon sa mga placard na lumabas na may nakasulat na resign, ICM makakuha. Hindi po yon kabilang sa panawagan ng naturang mga naraliyes na mga kasama. Especially noon pong nag-organisa sa nasabing pagprotesta. Ano?
Kasi maaari pong magdulot ito ng kalituhan sa publiko Radyo mo, o di kaya ay pagtatalanan o ano pa man. Radyo mo, Pag-aawayan mga kasama, naway hindi naman. Pagkat yun nga, nilinaw po kagad ng naturang opisyal na nasabing Radyo mo, chairman ng steering committee ng samahan na ito po hindi kabilang sa kanilang 11 na panawagan mga kasama. Ito at akin ding ibabahagi sa inyo yung pong 11. Eto mga kasama, kahapon nga radyo mo, ay gaya ng aking binanggit, isinagawa nga itong mass rally dito ho sa Cotabato City sa panawagan ng full implementation of radyo mo, nilalaman ng CAB at ng BOL mga kasama. Pero kahapon na may naiulat din na insidente ng Manoy. Yung ilan po sa mga rallyista, mga BIAF MLF members at iba pa, mga concerned citizen na nais sumanong lumahok na sabing rally kahapon ng umaga at hanggang sa tanghali ata. Batay sa informasyon na ating natanggap, hinarang umano ng dyan po sa isang checkpoint sa bahagi ng North Cotabato, particular po sa Barangay Catinduan ng Kabakan sa North Cotabato nga. Mas maigi mga kasama, kuha tayo ng information ano ba talaga itong nangyari kahapon. Nasa linya ho ng ating komunikasyon si 6 ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano mga kasama sa atin pong panayam ngayong hapon. Sir, magandang hapon po sa DXMI po kayo live. Jules Di Mapalo po. Good afternoon once again, sir. Good afternoon, June, and good afternoon man sa lahat ng nakikinig sa DXMY sa Cotabato. Sir, batido namin na yung information ho na aking pong nabuksan kanina regarding ho doon sa Umanoy, hinarang ng tropa ng pamahalaan. Yun po mga ilang rallyista dyan po sa bahagi ng Barangay Catinduan sa Kabakan North Cotabato po. Sir, ano pong impormasyon na natanggap po ninyo, sir? Well, first of all, we recognize or we uphold the right of every citizen for peaceful assembly. And with regards to the checkpoint operations being raised, no, na doon nangyari sa Kabakan, wala kaming specific report na na-receive, pero yung checkpoint operations kasi primarily is being manned by our PNP. If ever need ng augmentation ng Philippine Army or some other law enforcement units or agencies, nagsusupport tayo. So in that particular incident na merong presence ng military, in support sa law enforcement operations party checkpoint, nandyan tayo. Kung mayroon mang ginawang sinasabi lang pagharang, siguro just to check SOP ng bawat checkpoint na tingnan kung ano yung karga, laman ng mga sasakyan, lalo na going Cotabato City, to make sure na maging peaceful yung gagawing protest. Mayroon kasi bali-balita na baka may ibang grupo na sasali. Kaya para masiguro natin na hindi tayo malusutan ng iba-ibang grupo allegedly coming from other groups, ang iniwasan lang naman natin na may mga kalusot na mga baril na ipupustit sa kayo ng mga sasakyan. So to make sure na maiwasan mga yon, meron tayong mga checkpoint, but again, yung checkpoint primarily manned by PNP yon. Mayroon lang siguro mga lugar na baka malayo pa o liblib na hindi marating ng puwersa ng PNP. So nandyan pa rin tayo if ever need na gagawin yon. Purpose to check lang na magiging maayos at walang nakikita o na monitor na mga materials na gagamitin
na ikakapahamak po ng mga protesters natin. Particular yung lugar, Sir Lieutenant Colonel Suscano, sir. Doon po sa Barangay Katidwan, unang-una, ano po ba yung batalyon, yung kumbaga na-augment dyan po sa nasabing checkpoint na yan, sir? Ang headquarters ng 40IB ay nasa Pikit at yung mga companies nila, ang pagkakalam ko is umaabot hanggang dyan sa Kabakan, Matalam, area po ng 40IB under sa 602 Brigade. Okay. May mga video kasi, Sir Colonel, na lumalabas online na yun daw ho, nila, yung nangyari. Yun na nga, pinababa yung ilan sa mga residenteng sakay na mga sasakyan. At yun na nga, unfortunately, hindi umano sila pinatuloy ng Cotabato City kasi ang rason umano ng mga militar doon, kasi doon sa video, Lieutenant Colonel Sir, wala tayong nakitang PNP na only uniform army yung nakita natin. Yun kasi yung nakita doon sa video. So, yun nga, yung rason nila, siksikan di umano dito sa pagpasok sa Cotabato City. And even in the city of Cotabato, siksikan na umano, yun yung rason na binabanggit. Gaano pa to katotoo, Sir Colonel? Wala kaming na-report na mayroong hinarang. Yung General Instruction Brigade natin, walang protesters na dapat maharang. For as long as during inspection, kung mayroon man na duman sa mga checkpoint at wala namang mga abala, dapat lahat ng dadaan papunta Cotabato City for the purpose of protest, dapat patutuloyin. So wala namang report na ako na-receive na in particular na mayroong naharang. Kung mayroon mang ganon, I'll verify, I'll check kung mayroong ganon. Pero as of kahapon, nung tumawag ako kung mayroong ganong incident, parang wala naman na mayroong mga checkpoint pero walang sinabi na hindi pinatuloy. So, ang malinaw dito, pinabubulaanan ng militar, Colonel Sir? Yung insidente, maybe? Incident. Hindi ako masyado familiar sa mga deployment nila sa checkpoint operations. Pero ang primary guidance is in coordination with the PNP, support lang po yung Army sa checkpoint operations as part ng law enforcement support namin. Kung mayroon man mga lugar na hindi marating ng PNP dahil kulang sila ng personnel at hindi yung checkpoint, itatawag lang nila yon. In some instances lang na siguro based on their monitoring na kailan lang yan. Kung mayroon man checkpoint na malayo at hindi marating ng PNP na coordinate sa amin, depende sa naging usapan nila kung yung maging desisyon. Pero when it comes to passers-by or pasahero or magpoprotesta pa nadadaan tapos harangin, parang walang ganong report at hindi pwede mangyari yon kasi meron guidance yung brigade natin na dapat walang hindi pahintulutan ng mga civilian na puputang city for the purpose of protest. So malinaw, Colonel Sir, anyway, maraming salamat. If karagdagan ko na rin, magsasagawa ba ng internal investigation? I don't know kung ano bang maaaring itawag, assessment, evaluation, kung gaano ba ka-concrete itong pangyayari na ito, sir, sa particular doon po sa area na yun? Yung basis for action or investigation na gagawin ng unit, depende po kung mayroong formal na complaint. So, mas mainam kung mayroon mang ganun, pwedeng mag-submit sila ng formal complaint siguro sa brigade. Kasi andun naman sa 602 Brigade yung mga units diyan sa area.
para the brigade will take action kasi sa kanila man yun. Then from the brigade, malalaman natin kung ano yung circumstances behind the complaint. Kailangan po ng formal complaint. Pero if ever na positive, sir, kumbaga, ano yung sa tingin nyo, magiging may sanction ba na lalabas or may papataw or whatsoever, Colonel, sir? Sa military justice system, meron kasi kaming sinusunod na mga articles of war, and every violation may mga corresponding punishment po. So depende sa takbo ng investigation at sa offense na commit if ever mayroon. Kasi binanggit din ng isa pang abogado ano tawag dito, this is a constitutional right of the people na magkaroon ng rally. So hindi wala anyang karapatan ang kahit na sino na kumbaga i-hamper yung ganitong activity, Colonel, sir. Tama yan. We respect the constitutional right of every citizen for peaceful assembly. Kaya nga ang guidance, yung wala dapat haharangin. So kung mayroong report na gano'n, siguro mas magandang mag-submit siya ng formal complaint for us to take action. Kasi parang walang guidance na dapat haharangin. Nirespeto natin yung kapatan ng bawat isa sa pagpapahayag na kanilang mga sentiments. Ayun, malinaw. Malinaw na inauphold ng Philippine Army ang constitutional right ng taong bayan, Colonel, sir. Anyway, anong message niyo doon sa nag-upload ng video? Kasi it's not only uploaded na as in yung uploaded lang, sir, kasi live ito eh. So mahirap na masabi natin na this is not the true or false information. Kasi live nga eh. Anong message nyo, Colonel, sir, doon sa nag-upload, doon sa mga sangkot, doon sa mga mismong naka-experience ng pangaharang allegedly? May message sa nag-upload o sa lahat ng citizen for that matter. Nilinaw namin na kami sa Armed Forces of the Philippines respect the right of every citizen for peaceful assembly. Kung mayroon mang mga incident na tulad gano'n na naharang, paki-file mo lang po ng formal complaint. Dali lang, mga kasama. DXMY Dali lang, mga kasama, ating babalikan ng linya ni Sir Colonel Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Naputol. Napuputol pala, Kuya Danny. Kala ko ito yung... Naputol? Sige, naputol, sir. Sorry. Dispensa, sir. Sige, go ahead, sir. Go ahead. Again, respect the right of every citizen for peaceful assembly. Kung mayroon mang naharang sa checkpoint, nilinaw ko lang na wala pa sa guidance namin na magharang. Kung mayroon mang naabala, it's just part of the SOP na pag may dumaan at kailangan i-inspect, mayroon lang mga sinusunod tayo na mga procedure sa checkpoint, then wala namang problema. Makakaraan naman lahat unless may mga violations na nakumit during inspection. So, pwedeng maabala. Pero pag wala naman, it's just part of the simple SOP na kinakandak pag mayroon po mga checkpoint. So, sakaling mayroong mga complaint tulad ganon, kindly refer to the 602 Brigade doon sa Carmen, ang headquarters, para po mabigyan natin ng aksyon yung sinasabing complaint. So, welcome naman 24/7, Lieutenant Colonel, sir, yung kahit sino mang magrereklamo, limbawa. Oo naman. Our headquarters, kahit saan man, is always open for any report or complaint kung mayroon committed by any of our troops. Sige. Idagdag ko na rin, Colonel, sir, medyo sensitive pero lumalabas din ito sa sa online na katanungan. If ganito ba, kasi may dumating na report na allegedly may kautusan nila coming from one of chief executive. Mari bang ma-elaborate sa amin, Colonel, sir, isa ba itong malaking paglabag sa SOP ng Philippine Army ever since military to yung command is only coming from kung sino yung talagang sinusunod ng Philippine Army and not for anyone
especially yung mga politician in Senate or yung iba pa na individual in public ko, sir? Sandali lang mga kasama. Ay nako. Ayun. Hello, naputuli. Hello, sir. Medyo ano siya? Go ahead, Kami sir. sa military, we have the chain of command. Our instruction emanates coming from the Chief of Staff Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Then bababa sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, down the line, dito sa division headquarters natin sa Awang sa 6ID, then to the brigade, to the battalion. So yun po yung chain of command na sinusunod natin. So labas dyan, wala pong in-entertain na communications. Kung coming from outside stakeholders, wala po yan sa chain of command at yung AFP as a general rule is a political non-partisan. Ayun, yun ang malinaw. Sige. Sa kabilang banda, Lieutenant Colonel, sir, ibang usapin ito. Pagkat batid yata namin na may mga kaliwat kanan pa rin na balik-baril program na kumbaga malaking impact ito sa community, especially dyan po sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Ano bang latest mga update dito, Lieutenant Colonel, sir, if meron o? Yung balik-baril program natin, tuloy-tuloy lang din yun. From time to time, pag mayroong naiipon na mga baril na surrender, pinipresent po yan sa mga brigades natin. Then the brigade will conduct ceremonial program for that, the balik-baril program. Tuloy-tuloy lang yan kasi alam naman natin na napakaraming loose firearms nagdidipanan dito sa area ng Maguindanao del Sur in particular at some provinces nearby. Kaya hanggat mayroong mga ganon na nasusurrender, pinapailalim natin sa program ng balik-baril para naman mabawasan natin yung napakaraming loose firearms dito sa lugar natin. At siyempre itong kaganapan nito, programa nito, Colonel, sir, katuwang yung mga iba't ibang stakeholder, lalo na yung LGU ng bawat bayan, tama, no? Yes, that is always in partnership with the local government units kasi kung saan lugar nanggaling yung mga surrendery, mayroon na rin po silang naiaambag in the form of gas assistance, livelihood assistance, kung anong pwede na may provide sa pagbabalik loob ng mga surrendery at sa mga firearms po din po na sinusurrender. Speaking of surrendery, Colonel, sir, may bago yata, nasa humigit kumulang 14 only this week yung nakita namin na dyan po yata sa may Datusaw diyan po tuwan, kung hindi ako nagkakamali, basta somewhere in part of Maguindanao del Sur, Colonel, sir. Sa area yon ng 30th IB. Yung Okay. 30th IB natin nakabase sa Mama sa Pano. Pero yung brigade kasi nandyan sa Ampatuan. So yung ceremonial naman pwedeng gagawin doon sa headquarters na sa Mama sa Pano. Pwede din sa brigade headquarters dyan sa Ampatuan. Okay. Mari bang magitin i-diverge, sir, kung ano bang grupo sila nang galing? Kung marapatin ho ninyo? Based doon sa report na na-receive ko rin, it's a mix of Dawla Islamia and Okay. BIFF members. Yung mga sumuko. Pero yung mga baril na sumobra doon sa numero nila na umabot hanggang 41, naisali na din doon yung mga firearms coming from private armed groups. Okay. Pero itong mga baril na sinuko nila, sir, bit-bit nila, mga high-powered pa rin at mapaminsala pa rin, ano? Tama. Totoo yan. Pagka coming from local terrorist groups, either BIFF o Dawla Islamia, mga high-powered firearms siya. Sige. So, batid din namin na mas extensive pa itong programa ninyo ng balik-baril program in the next mga few days, Colonel, sir, tama? Yes po, tuloy-tuloy lang yung program natin. Hanggat mayroong those firearms na hindi pa nasa-surrender, tuloy-tuloy lang din yung program. Sige. Wala lang akong katanungan na Lieutenant Colonel, sir, unless baka meron akong nakaligtaan, nakalimutan na informasyon na nais ninyong ipabatid sa publiko, go ahead po. Well, in behalf of 6ID and Joint Task Force Central, under the leadership of Major General si Vladimir Cagara, yung mga units namin naka-deploy mga battalions, brigades na sa area to help our PNP in keeping peace and order. We are always here to serve the people of Bangsamoro. Kung mayroon mang mga complaint, kailan aksyonan namin. Our headquarters at all levels, division down to the battalion headquarters is open to entertain complaints coming from our civilian populace. Ayun.
Thank you very much, Lieutenant Colonel Sir, sa oras na pong ibinahagi dito po sa DXMY RMN Cotabato. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Radyo mo nationwide. Ayun mga kasama, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, siya pong once again mga kasama, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, siya pong tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division at ng Joint Task Force Central ng militar dito po sa una. Yung kanya pong binanggit na hanggang sa kasalukuyan niya, wala pa pong formal na reklamo na natatanggap ang 6ID regarding dun sa nangyaring umano'y pangaharap, no? At ng militar, ng mga law enforcement agency mga kasama, dyan po sa bahagi ng Barangay Katidtuan, doon po sa may military checkpoint na sinasabi po ng mga residente, ng mga rallyista doon na hinarang kahapon. Yun na nga, hinarang nga talaga sila at hindi po pinapasok, pinadaan papunta sa Cotabato City. With their intention nga na lumahok sana sa rally na isinagawa kahapon dito po sa lungsod ng Cotabato. So as of the moment, wala pa rin humanong natatanggap ang 6ID at Joint Task Force Central na formal report, reklamo regarding po sa nasabing insidente mga kasama. Pero dinaw din ni Lieutenant Colonel Suscano na magkakaroon na sila ng internal malalimang investigation at evaluation nga kung meron ng ganitong insidente at isasailalim anya sa malalimang investigation at kaukulang tawag dito, kaukulang disposisyon at yung pananagutan mga kasama if any kung meron man po sa hanay ng tropa ng pamahalaan. Anyway, aside from that mga kasama, yun pong balik-barit program, ano? Naidagdag din ng ating tagapagsalita ng 6ID at ng Joint Task Force Central doon po sa kanyang ibinahagi impormasyon dito po sa impilan ng DXMY. It's 4:46 na po ng hapon mga kasama. Ang bilis ng oras, bilis ng panahon. Commercial break muna tayo kasamang Sir Danny. Mabilisan lang. 4:47 na po ng hapon mga kasama sa ating programang DXMY After Service. Maya-maya at sana babalik tayo. Babasahin na natin mga kasama niyo pong mga reaksyon, niyo pong mga pagbati dito po sa DXMY. Standby lamang. Radyo mo nationwide. RMN, serbisyo publiko. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ako nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naisipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tan ganado na na na. Made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama, 4:51 ng hapon. Tatak RMN Radyo mo nationwide. Ito tayo nagbabalik mga kasama sa programang DXMI at your service ngayong pong hapon na ito ng Friday. It's June 26, 2026. Ganang hapon din ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood ng DXMI. Good afternoon kay Sir Hasir Usman Eman. Waalaikumsalam sir, watching from Camp Darapanan, Sultan Kudarat. Thank you sa lahat po ng mga kasamahan natin mga kasama dyan po sa may Camp Darapanan ng SK Maguindanao del Norte. Magandang hapon po sila ng lahat mga kasama. Kay Datu Teng Latif, good afternoon din. Brad Jul from Poblacion 1, Cotabato City Bar. Magandang hapon din Sir Datu Teng Latif. Diyan po naman ito mga kasama sa may Poblacion 1 ng Cotabato City. Siyempre magandang hapon din. Good afternoon kay ate mo. Magandang hapon po. Shoutout po kay Bapa Jing. Sana yun? Si Bapa Jing Camiros at Jongjong Camiros sa may Pagunayan, Amay Manabilang, Lanao del Sur. Malayo to Thank you sa lahat po ng mga taga Lanao del Sur mga kasama. Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong tanan mga kasama. Magandang hapon din kay Bay Salia Samaan. Ano? Anong ang Arabic ibig sabihin nito sa Arabic term ng Talia? Magandang hapon, good afternoon from Tamuntaka 3, Cotabato City. Kay Sali Abdul Karim, Ma'am Sali, magandang hapon po. Diyan po sa hindi binanggit na lugar. Anyway, dito naman mga kasama sa bahagi ng Dato Udin Sinsuat kanina, nagsagawa nga ho ng tawag dito, may git 1,000 po na residente ang nakinabang po sa 2 araw na medical mission sa barangay Sumba ng Dato Udin Sinsuat. Ito at mas maigi pakinggan natin ang takbo ng panayam ni Radyoman Maestro Ray Bansao kay barangay chairman, barangay chairwoman Bay Maha Sinsuat. Narito mga kasama ang panayam ng DXMI doon po sa nasabing opisyal at nang may kaugnayan pa rin sa naturang kaganapan. As of 4:54 ng hapon. Servisyo Publiko. Una-una sa lahat, magandang umaga sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ngayong araw po, nagkaroon tayo ng medical mission. Actually po, yung medical mission natin is 2 days. Kahapon pa nagsimula doon sa ating covered court. Ngayon naman po ay nandito ngayon sa Sarilikha National High School, which is
ang mga beneficiaries po natin ay ang mga estudyante, teachers, at yung mga ibang mga community natin na hindi nakaabot kahapon na medical mission natin. So, nagpapasalamat kami sa Office of the Chief Minister sa pagbibigay ng programang ito sa amin. So, ang leader, ang pinangungunahan po ito ng ating kasama sa wait lang. Medical mission na ito ay sina Sir Israel Ongkakay. And sa Project Tabang naman po, nakikita natin sa Project Tabang may mga gamot na binibigay ng Project Tabang sa kahit sino sa ating mga community na may mga maintenance, vitamins, or kahit anong gamot na available po sa kanila ay kanilang binibigay sa atin ng libre. Ito po, ang Project Tabang po ay pinangungunahan nila Siti Mahadea E. Omar, Head of Health. Radyo mo nationwide. RLN. Iyon mga kasama, bahagi ng panayam ni Radyoman Mike po sa Barangay Cherwama ng Samba Dato din na sinswerte mga kasama regarding sa medical mission na kanila pong isinagawa kanina sa covered court ng naturang barangay. Balik tayo dito sa BARM sapagkat nitong nagdaang araw pa rin naghain nga ng petisyon sa Korte Suprema ang dalawang individual sa katauhan po ni Attorney Badruddin Mangindra at ng petitioner na si Ginoong Alan Calido mga kasama. JD ito tunay ho sa kanyang inihanging petisyon sa Korte Suprema na humiling na pawalang visa ang RA 12317 o ang batas na nagtatakda sa September 14 at 2026 bilang first BARM parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region. Narito ang kanyang payag sa pagharap niya sa media mga kasama. RMN, serbisyo publiko. Akin kailangan kasi may tumayo dito. Kung titingnan natin, isa po ako sa gustong-gusto mag-eleksyon noong 2019, kinakampaign na po natin yan. No? Na at the end of the day, 2022, mag-eleksyon tayo. Baka kasi itong petition... Oo nga, sorry. Narinig pa kita nagsalita sa plenary noon na talaga sinigaw kailangan may eleksyon na. Isa po tayo sa masigasig na nagkakampanya na dapat magkaroon ng eleksyon. Pero ang eleksyon po ay hindi siyang primary na concern natin. Siya po ay bunga lamang ng pag-implement natin ng CAB. Hindi siya muna natin titingnan. Kung titingnan po natin yung framework ng conceptual framework ng implementation ng peace agreement, nandiyan ang dalawang natin, yung political track at saka normalization track, and then magkaroon tayo ng incident agreement, then magkaroon tayo ng election. Supposed to not in reverse. Ganun pala yun. Sorry. Yes. Okay, sorry. Hindi dapat ma-reverse ang proseso na yun. Okay. Kasi ang aspiration ng Bangsamoro ay mapapatunayan lamang na nasa kamay na nila kung mag-eleksyon na. So, ibig sabihin, dapat ma-comply muna natin na lahat ng napapaloob sa kasunduan ng MILF at saka ng gobyerno ng Pilipinas bago tayo mag-eleksyon. Ngayon, kung mag-eleksyon tayo, pwede nang sabihin na comply na lahat. No? Kumusta ng transitional justice natin? Wala pa. Kumusta ng amnesty natin? Wala rin. Meron isa. Meron isa. Out of thousands of applicants. Buti pa yung NPA nung lumabas ng may isa sa MILF. 6 sila eh. 25 na ata. Nung unang nilabas na isang MILF, 6 ang NPA. Kumusta naman ang decommissioning natin? Kumusta ang camp transformation natin? Marami pa. Ngayon kung mag-eleksyon tayo, ibig bang sabihin, tapos na lahat yun. Complied lahat yun. So kung tayo ay gusto na mag-eleksyon, i-comply natin lahat yan. Ito ay hindi panaginip na pwede nating sabihin totoo hindi. Ito po ay bunga ng dekadang Bangsamoro struggle. Maraming buhay po. Marami din ang umasa. Kung inyo matatanda, nung kinakampanya natin ng BOL, sentimiento ng mga tao. May umiiyak. No? Yung expectation nila napakataas. And I do believe kayo mismo sa media, mataas ang expectation ninyo. And you supported it. I do believe so. Pero what happened? Kung mag-election ba tayo, ibig sabihin tapos na lahat.
So yun yung nag-udyok sa atin. Walang kumimbinsi sa atin na i-file ito. I just thought na it is my moral responsibility to file this petition, be it granted or not by the Supreme Court. As long as I stood my ground, I will be written in the history na one of those few na nakakita ng mali ito. Kasi kung lahat po tayo mananahimik, ano mangyayari sa atin? No? Sumama ka man sa Bangsamoro struggle o hindi, we are all affected in this. Lumads, Muslim, Christians, apektado tayong lahat. And we all had that glimpse of a chance nung ipasa natin ang BOL, overwhelmingly. We don't want that one to go wasted. Yeah, wasted. No? So yun yung nagtutulak sa atin dito. Wala po. DXMY. Yun mga kasama, ang payag ni Ginoong Alan Calido. Siya pong petitioner ng Republic Act 12317. Kung matatanong natin mga kasama, ito pong 12317 Republic Act ay ito po yung nag-reset sa September 14, 2026 na first born parliamentary election na Korte Suprema na ideklara sa ng unconstitutional at pawalang bisa mga kasama. Yun, ay high na yan na doon po sa Korte Suprema na transfer na rin, padala na rin ang iba't ibang furnished copy ng naturang petisyon mga kasama. Sige. Saktong alas 5 na po ng magandang hapon mga kasama. Tayo po'y daan-daan na pong magpapaalam. Siyempre, sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side. Si Radyoman Sir Danny Danilo Malaran. Of course, sa buong puwersa po ng DXMY RMN Cotabato. Ako po ang inyong naging lingkod, Radyoman Julie Mapalaw, Tata Carmen. Magandang hapon at marami pong salamat.